Akala ko talaga ay hanggang part 4 lang pero eto tayo ngayon meron pang part 5 sa kwento nating isang pilas ng papel. 3 linggo pa lang silang nagsasama sa iisang bahay nang makatanggap si Gigi ng memo na madidestino siya sa Mindanao. May nakahanda na ring ticket si Gigi bago niya pa natanggap ang memo kaya hindi natuloy ang plano nilang pagpapakasal bago sana siya umalis. Sinabihan na lang siya ni Gigi na sumunod sa kanya sa Mindanao pero sobrang dami pa nilang kailangang gawin kagaya ng seminar bago sila ikasal. Hanggang sa nung buwan ng August ay sinorpresa sila ni Gigi sa bigla niyang pag-uwi kaya sobrang saya naman ng mga magulang ni Gigi pati na rin ni Max. Pero buwan ng September ay kailangan niya agad bumalik ng Mindanao pagkatapos nun ay nakakapag-usap pa rin sila sa video call. Dumating ang pang-6 na taon nilang anniversary at niregaluhan niya si Gigi ng helmet para palagi siyang safe. Nagpasuyo pa sa kanya si Gigi na bumili daw ng cake at magpaluto ng pansit para sa kanilang anniversary pero pagkalipas ng 1 linggo ay naging cold na naman sa kanya si Gigi. Dumating na sa punto si Max na pati mga katrabaho ni Gigi ay chinachat niya na para itanong kung kamusta na ba si Gigi. Sobrang dami niya na rin nakikitang sign na meron na talagang ibang babae si Gigi kaya nakikipaghiwalay na siya. Chinat niya si Gigi sa Viber dahil naka-restrict din siya sa ibang social media at sinabi niya na napakagago mo kung alam ko lang na ganito dapat sinabi mo na lang agad. Sinusumpa ko sa'yo na hindi ka magkakaroon ng maayos na karelasyon pagkatapos ko. Nag-reply naman sa kanya si Gigi na rinding-rindi na daw siya pagkatapos nun ay wala na. Noong mga panahon na yon ay nakatira pa si Max sa bahay nila Gigi at kung ano-ano ang mga pinapaalagaan sa kanya kagaya na lang ng ibon, tarantula at mga ahas. Pinapabili din siya ng mga dagang kosta para may pagkain daw ang mga ahas nila kaya sumusunod naman si Max. Hindi na malinaw ang kanilang relasyon pero hindi naman siya pinapaalis ni Gigi sa bahay nila hanggang sa nag-message siya kay Gigi na may bibili ng tarantula. Kaya ito na ang pagkakataon na nakapag-usap sila ulit kaya tinanong niya si Gigi kung ano ba talaga ang status nilang dalawa. Sumagot naman si Gigi na ayoko na talaga, magkaibigan na lang tayo kaya grabe naman na naging galit ni Max. Dahil pagkatapos ng 6 na taon ay ganito lang kadali tapusin ni Gigi kaya nagpaalam na siya sa mga magulang ni Gigi na uuwi na siya sa kanila. Unti-unti na siyang nag-impake at inayos ang kanya mga gamit kaya nagtaka naman ang mama ni Gigi kung bakit sobrang dami niyang dala. Habang si Gigi ay ayaw pa ring umamin sa kanya mga magulang kaya si Max na ang nagsabi na hindi lang ito basta cheating dahil ilang beses na. Hindi daw ito matatanggap ng mga magulang ni Gigi dahil tinanggap na nila si Max bilang tunay na anak. At nung araw na niyakap ni Max ang nanay ni Gigi, sobrang lungkot niya dahil tinuring niya rin itong sarili niyang magulang. Pagkatapos nila mag-usap na maghihiwalay na sila, nalaman ni Max na nagkaroon pala ng COVID si Gigi at kailangan niya mag-quarantine sa loob ng 2 linggo. Kaya kahit wala na silang relasyon at nagkahiwalay na ng tuluyan, palagi niya pa rin kinakamusta si Gigi kung ano na ba ang lagay niya. At pagkatapos i-quarantine ni Gigi, yun na rin ang huling beses na pag-uusap nila dahil hindi na siya nag-message pa kay Max. Pagkalipas ng ilang buwan ay umuwi si Gigi sa bahay ng kaniyang mga magulang at ibinalita na magkakaapo na sila. At sa sobrang excited ng mama ni Gigi ay naikwento niya yon sa kanilang kapitbahay na nakausap naman ni Max. Nung una ay nasaktan talaga si Max dahil umaasa pa rin siya na may chance pang magkaayos silang dalawa. Pero dahil magkakaanak na si Gigi sa iba, ito ang pinakamahirap na kalaban sa lahat kaya kahit sobrang sakit ay kailangan niya nang tanggapin na wala na. Buong akala kasi ni Max na silang dalawa ni Gigi ang bubuo ng pamilya pero hindi pala dahil magkasama sila sa lahat ng plano nila sa buhay. Pagkatapos lahat ng pangyayari sa kanilang dalawa ni Gigi ay itinuloy ni Max ang kanyang buhay at sinabay niya ang pagre-review para makapasa siya sa board exam. Lumabas ang resulta ng board at sobrang thankful ni Max na isa siya sa mga nakapasa. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na magiging successful din ako para sa susunod ay hindi na ako iiwanan. Ipapakita ko sa kanila na kaya ko at ipapakita ko na may ibubuga din ako. Hanggang sa nalaman ko na nanganak na pala ang partner ni Gigi pero this time ay sobrang saya ko para sa pamilyang binuo niya. Hangad ko ang lahat ng mabuti para sa kanila at masaya ko sa bawat achievements niya. At para naman kay Gigi ay minamahal pa rin kita dito sa malayo kahit ano ang ginawa mo sa akin ay ikaw pa rin talaga. Hindi ko na kayang magsimula ulit parang hindi ko na kayang kumilala pa ng bago, 'di ba? Sabi ko sa'yo wala na pagkatapos mo. Hindi na ako sigurado kung may tao pa ba natatanggap sa akin. Mas okay pa sa akin na maging matandang dalaga. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong mo sa pamilya ko. Sobrang thank you talaga dahil katulad mo pa rin ang ideal man ko. Isa lang ang hinihiling ko na sana ay masaya ka sa buhay na meron ka ngayon. At sa mama ko naman, ikaw ang kauna-unahan tao na nagbigay sa akin ng kabiguan. Kapag naririnig ko ang sinasabi nila na hindi kayang tiisin ng ina ang anak nila, napapatanong ako kung bakit ganito yung sa akin. Bakit ikaw na nanay ay natitiis mo kami? Bakit ikaw na kaya mo magtago sa amin ng ilang taon at hindi magpakita na parang wala lang? Ni hindi man lang ako nakarinig ng paghingi mo ng tawad sa akin o sa mga kapatid ko. Bakit ganun ka ma? Pero sana ay wag mo na kaming guluhin si tatay. Hayaan mo na siya. Lalo mo lang siyang sinasaktan. Wala siyang ibang minahal kung di ikaw lang ma. Kaya sana wag mo na siyang bigyan ng mixed signals. Maging happy ka na sa bago mong pamilya. Alagaan mo sana ang mga bago mong anak. Wag mo sanang gawin sa kanila ang ginawa mo sa amin ng mga kapatid ko. Gusto ko lang ipagmalaki
malaki sa'yo mama na nakatapos ako kahit wala ka sa buhay namin. Kinaya namin at ngayon ay kakayanin ko para sa mga kapatid ko. At para naman sa aking ex na sobrang mahal na mahal ko, sobrang dami mong pinangako na hindi naman natupad. Sabi mo na ipagtatanggol mo ako sa lalaking ng baboy sa akin nung bata ako. Sabi mo kakain pa tayo sa Tagaytay. Sabi mo na bubuo pa tayo ng pamilya. Pasensya ka na kung hindi ako agad sa'yo nakasunod sa Mindanao. Dahil kailangan ko pang akuin ang responsibilidad ko bilang ate. Nandito ako sa Maynila at nagtatrabaho. Pasensya na rin kung hindi ako naging katuparan ng mga hiniling mo. Pasensya na kung matagal mo nang gustong magkaanak pero hindi ako naging fit para magkaanak sa'yo dahil may pikos ako. Ano man ang mga pangyayari sa buhay mo ngayon, sobrang masaya ako at nagpapasalamat din ako sa mga magulang mo na sobrang nagmahal sa akin. Mas minahal pa nga nila ako kaysa sa'yo. Mahal ko din naman sila pero kailangan ko nang ikat yung ties. Respeto na lang sa new partner mo. Sobrang cute nga pala ng baby mo dahil nakarga ko siya ng isang beses noong nagkita kami ng mama mo. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At wala na akong ibang sasabihin pa kundi gusto ko lang magpasalamat sa ating letter sender na sobrang tiyaga magsulat dahil umabot po ito ng chapter 5. Maraming salamat sa iyo at maraming salamat sa tiwala mo sa amin at sa mga manonood. Kaya sana mapanood mo to.